Hello? Amen. Pantay. So you need to give respect to that woman. Tonto ay mga babae. Nakaharap kami ng kakampi. Walang kampi-kampihan ito. Sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan. Amen po ba? Mayroon pa mga nagkukunwaring mga full gospel sila. How would you say that you are full gospel? Kapag tinanong mo, may nagko-question sa akin, Pastor, why is it that you're allowing women to stay in the pulpit? Why is it that you're allowing women to preach in the pulpit? Why is it that you are allowing somebody, women especially, to lead the church, to lead the Bible study? I am not allowing them. God allows them. Napanood na po ninyo si Marilyn Hickey? Napanood nyo na si Gloria Copeland? Napanood nyo na ba si Joyce Myers? Napanood nyo na ba yung mga babaeng yan? They are very anointed na magpahayag ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So makikita po natin, itong ibang mga preachers na nagsasabing, itong mga babaeng ito ay hindi dapat magpahayag ng salita ng Diyos. Naiingit lang sila kasi mas anointed itong mga babaeng ito. Amen. Hello? Kasalanan ko ba kung may anointing ako? It's not you who made me, it's God. Amen. Hello? Yung iba po kasi, they are particular with their background. O kahit na nandoon ka na sa background na you are most qualified na maging man of God. Amen? Nandoon na tayo. Huwag na natin pag-usapan yung kung ano-ano man. Sabihin na natin nandoon ka na sa qualification, pasado ka. Doon sa qualification naman, bagsak ako. Amen? Amen? The selection of God, si Eliab, si Abinadab, yung mga brothers ni David, they are most qualified than him in appearance. Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, I don't see as men see, for God sees the heart of a man. Amen. And if God will touch me, that's none of your business. If I am anointed by God and appointed me in a place where God will excel me, that's none of your business. You got a problem? Yes, your problem is yourself. Masyado kang inggit. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Jealousy brings elimination. Competition muna, then elimination. Rather than cooperation. Jealousy creates stripes. Nagtrabaho na ba kayo sa isang kumpanya? Amen. O particular na lang, school na lang. Amen? Sa eskwelahan, marami po tayong teachers dyan. Di ba? Amen. Sa ibang establishado, marami mga empleyado. Amen po ba? Instead of creating sometimes a way in which magkaroon po ng tinatawag na oneness, we are creating strife. Because of Amen. jealousy. Amen. Amen. Minsan naiingit tayo sa isang tao. Pag nakikita natin, oh, she always looks good. Lagi siya naka-alahas, jewelry. Palibasa, wala kang pambili, naiingit ka. Hindi naman niya bagay. Kahit ano pang gawin niya, hindi niya bagay. Eh, ikaw, may maisot ka? Ano kaya bagay sa'yo? Hello? Kung wala tayong masabing maganda, huwag na lang tayo magsalita. Amen. Amen po ba? Amen. Minsan may mga kaibigan tayong ganyan eh. Akala mo, kung ano-ano mga sinasabi. Jealousy. Amen? Amen. Makikita po natin, a jealous person is always terrified by a person who is secure. Amen. Itong mga inggit, kapag dumating ka, ikaw ay secure, di nila alam kung anong gagawin nila. Hindi makatingin sa'yo ng diretsyo, gano'n ang mata. Tapos pag nakatalikod na, they make faces. Hello? And they even call you names. Amen. Yes, amen. Hello? Amen. Why are they doing it? They are insecure. Amen? Amen. Jealousy will never see the future. Kasi tinitignan lang niya yung present. Amen? Amen. If you have problem with my looks and my style, and if you don't want me, don't get jealous of me. Hello? Minsan sasabihin nila, ay si pastor, dapat si pastor ang buhok niya ganun. Dapat may kulay yung buhok mo. That's none of your problem. This is
is my fashion. I am satisfied with my fashion. Why are you jealous at me? I'm not jealous at you. If I can preach better than you are, it's not even your problem. Minsan gusto natin ilagay kasi ang isang tao sa world natin. Dapat si pastor dinadala natin sa foot spa. Wow! Pastor, dadaling ka namin sa massage. Wow! Wow, 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 wow. Hold your horse. I'm not you. If you are comfortable in doing that, feel free to do it. But never put me inside your box. I have my own style. God loves me the way I am. Hello? And we just care for you kasi. You're not caring. You're destroying me. Don't fit me in your own. Kung nagkulay ang isang tao ng kulay green sa kanyang buhok, that's none of your business. Amen. Masaya siya doon. Amen. Maliban lang kung tatanungin yung idea mo. Pag sinabi sa'yo, ibang usapan na, ano masasabi mo sa kulay ng buhok kong kulay green? Doon ka na mag-comment. Kasi tinanong ka kung ano yung masasabi mo. Hanggat wala siya tinatanong sa'yo, well, wag mong pakialaman, masaya siya doon. Eh ano bang kung magpakalbo ako? Eh ano kung magpakalbo ako? Basta di bagay sa'yo may maiksing gupit, di bagay sa'yo ang kalbo. Hindi bagay, kaya magmukha kang bata lagi. Bakit marunong ka pa sa akin? Natahimik yata kayo. Pastor, anong gel ang ginagamit mo? Sabi ko, Master. Ay, meron mas maganda dyan. Gusto mo bigyan kita? Kung free, why not? Amen po ba? Hello? Now, jealousy is foolish and dangerous. Especially if we're talking about fashion. Meron kayong kasamahan sa church, di ba usap-usap yung diet? Pag makita niyo lumulusok siya, tapos bigla siya magsasalita, magdadayet ako yung iba. Wow, dadayet ka? We. Imbis sasabi mo, okay, go ahead. Maganda yung naisip mo, mag-diet ka. Amen? Yung iba sasabihin natin, we. Dadayet ka? We. Amen po ba? We are discouraging the person. Amen po ba? Hello? Minsan pinapakialaman natin yung looks nila. Sasabihin mo sa kanya, masyado ka na kasing mataba, masyado ka na kasing payat, masyado ka na kasing ganun. Eh kung masaya siya sa ganung itsura niya, hello, may mga tao gusto nila malapad sila, hindi lang sila mapalad, kundi malapad pa. Hallelujah! May mga tao gusto mapalad at malapad. Amen po ba? May mga tao naman na gusto sila balikinitan lang. Hello! Minsan doon tayo namang problema. Amen? We keep on, sasasabi natin, nakakainis siya, nakakainis, I cannot take it. Yung itsura niya, I cannot take it. Kapatid, excuse me, why is it that you cannot take it? If he himself or herself can take himself or herself, what is your problem? Amen. Anong problema mo? Kung siya na komportable sa ganun, kahit hindi ako magpamanicure, hindi po ako nagpapamanicure, ayoko po. Never in the history of my life na manicure ako. Sabi ni Pastor, no. Iba kasi paniniwala ko, ang mga lalaking nagmamanicure sexy. Ako po'y macho, hindi ako nagpapamanicure. Amen? Amen? Yung po paniniwala ko. Kasi pag nakamanicure lalaki, pedicure, hello? No manicure, no pedicure. Forget it. Na-murder na po ako one time, ayaw ko na maulit.
Kararating ko lang dito sa Pilipinas 2003. May nag-recommenda rito ang kaibigan natin, kapatid natin, pastor. Lilinisan ko yung paa mo. Sabi ko, huwag na kapatid. Nagpupumilit siya. Please, lilinisan ko. Please! Okay. Kinabukasan na maga yung aking hindi ko isot sa sapatos. Ayoko na. Sabi ko, kapatid, imbis na pagpapala binigay mo sa akin, sumpa! Hindi ako makalakad. 3 araw di ako makapagsapatos. Namaga. Hallelujah. Sabi ko, Lord, I plead the blood of Jesus. Sabi ni Lord, no. Sabi ko, Lord, I plead the blood of Jesus. Sabi ni, no. It's your fault. Minsan po may mga ginagawa tayo na minsan gawa-gawa natin at sasabihin natin, Lord, I plead the blood of Jesus. Amen? Hello? Meron po akong kakilalang preacher, kunento niya yung kanyang buhay. Siya po ay nagpunta ng Miami kasi meron siyang convention. Natulog siya sa isang hotel. Amen? Ngayon, nung natulog siya sa isang hotel, nandun lakad, nagising siya ng mga bandang 3:00. Ay, alam mo naman sa, kapag nasa hotel ka, yung liwanag lang. Mga bandang 3:00 na madaling araw daw, hindi siya makatulog, nagising siya. Nakita niya, meron daw nakaganyan sa kanya, gumagalaw. Pati niya, doon sa may malapit doon sa may anyo. May nakaganyan daw. Gumagalaw. So, ang ginawa nitong preacher na to, gumanon siya, at sabi niya, in the name of Jesus, get out. By the blood of Jesus, get out. By the name of Jesus, get out. Ayaw daw umalis. Sabi niya, I tried everything. Sabi niya, ayaw daw umalis. Amen? Ayaw umalis. Tapos kinausap niya ngayon si Lord, Lord, ba't ganito? Ay, kapangyarihan ako, bakit hindi ko mapalayas ito? Gumaganyan daw. Gumaganyan. Amen? Tapos nag-pray daw siya, nag-binding and loosing, at nag-pray daw siya, Lord, mag-rapture na lang kung hindi ko mapalayas ito. Mag-rapture ngayon na. Kung hindi ko mapalayas. Tapos mamaya, sige pa rin ang cast-out niya. Natuyan na siya ng laway. Pagkatapos yung nakasal niya na nakasal, wala nangyayari. Nung pong magliwanag, kasi mga bandang 3:00 na, mag-aalas 5 magliwanag. Dumating po liwanag, nakita niya, yung nakasabit pa lang gano'n, ay jacket. Raincoat. Hallelujah. Raincoat. Kaya gano'n. Kasi po, hindi, naanuan ng tinatawag natin ventilation. Nagagalaw na kaya gagano'n gayon. Kaya sabi niya, sabi daw ni Lord sa kanya, no, I can't, kasi jacket yan. Hindi yan masamang espiritu. Amen po ba? Hello? Sometimes we do things like that. Amen? Jealousy, it will lead you to angry. Number 2, envy. Number 3, madness. And number 4, murder. Let's go to Genesis chapter 4. Amen. Sabi mo sa katabi mo, from now on, walang inggit. Amen po ba? Genesis 4, verse 4. Minsan mga babae, insecure kayo minsan. Amen. Mga babae, tumingin rito, minsan insecure kayo. Kanina, ginanong ko ngayon gaganon ko naman kayo. Kanina, insecure kayo, minsan insecure kayo, di ba? Amen. Hello? Lalo na kapag yung mister mo, nakatingin lagi sa iba? Amen. Sasabi mo, sa akin ka tumingin. Amen po ba? Amen. Tapos nakatingin sa iba. Masyado tayong insecure minsan, sabihin natin, kasi tumataba na ako, kaya yung mister ko, di na nakatingin sa akin, o kaya yung boyfriend ko, di na nakatingin sa akin. So mag-i-enroll ka ngayon ng aerobics. Di ba? Amen. 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 Minsan nagkatwiran natin, yung iba kasi tumatanda na kasi, ang dami nating excuse. Insecure lang kasi tayo. Alam mo, kung mahal ka ng isang tao, kahit tumaba ka pa ng kasintaba ng 2 drum, kung mahal ka niya, mamahalin ka niya. Amen. Hello? Amen. Kung mahal ka ng isang tao, kahit ano pa ang maging itsura mo, kung mahal ka niya. Kung mahal ka niya. Pero kung halimbawa, tumanda-tanda ka lang, may kapalit ka ng bata-bata, hindi ka niya mahal. Hello? Kung mahal ka
ka ng isang tao, maging sino ka man, maging ano ka man, kahit maputi na ang buhok mo, nandutong pa rin. Amen? Kung mahal ka. Kapag sinunod yung mga babae ng asawa, pagsasabi ng Mr. Mark, ay, ayusin mo naman yung sarili mo, kailangan magmukha ka naman Jennifer Lopez. Hindi ko mahal ng lalaki mo. Bakit niya ipagpupumilit yung itsura ng isang tao sa'yo? You are different from that person. Amen. Kaya pag sinabi niya sa'yo, magmukha ka naman ganito, magmukha ka ganyan, sabi mo sa kanya, baloney ka. Amen? Amen? Amen. Amen? Genesis chapter 4, are you there? Verse 4 to 8. Verses 4 to 8. This is about Cain and Abel. Amen po ba? Abel, makita po natin dito si Cain po, ang inaalagaan ni Cain ay yung mga hayop. Si Abel naman, farmer. Amen. Verse 4. Abel brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Amen. 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 And Cain was very angry, and his countenance fell. Amen. Amen. Si Cain po'y nagagalit kasi po yung handog ni Abel ay tinatanggap ng Panginoon. Amen. Sino ang panganay? Si Cain. Ang gusto ni Cain, kung ano yung inahandog niya, yun ang tatanggapin ng Panginoon. E paano tatanggapin ng Panginoon yung handog ni Cain? Ang ibinibigay ni Cain yung may mga defective. Makinig po kayo sa akin, pag nagbibigay kayo ng offering, kasi yung offering ninyo yung sobra-sobra lang, o napipilitan lang kayo, magagaya po kayo kay Cain. Amen. Now, hindi na nga tayo nagtatanim. Wala na tayong tinatanim na seed. Amen po ba? Amen. Gusto natin kumani, wala naman tayong tinatanim. Amen. Amen. Makita po natin dito, so the Lord said to Cain, why are you angry? Bakit galit na galit ka, Cain? Ang tao po, pag laging nagagalit sa inyo, tignan nyo muna, baka yung taong yan ay naiinggit sa inyo. Bakit lagi siyang galit sa inyo? Pag dumadating ka, kumukulo ang kanyang dugo. Amen? Amen. Amen. Why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, sabi ng Panginoon, you will not be accepted. And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should roll over it. Amen po ba? So ito po ang ginawa ngayon ni Cain. Sabi nito, now Cain talked with his brother Abel, and it came to pass, when they were in the field, then Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Pinatay niya. Bakit niya pinatay? Inggit. Amen. Amen. Si Joseph, bakit po ibinenta ng kanyang mga kapatid? Tingnan natin. Tingnan natin sandali para may outline tayo. Genesis 37. Para maintindihan po natin bakit ibinenta si Joseph ng kanyang mga kapatid. Genesis 37, magsimula po tayo ng verse 3. Amen. Now Israel loved Joseph more than all his children. Makinig ko kayo dito. Noong pong si David ay kinaharap niya si Goliath, 17 years old. Noong pong si Joseph ay ibenta, 17 years old din siya. Nakikita niyo? Nakikita niyo? Amen. Hello? Amen. 17 years old din siya. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock, sabi sa verse 2. Verse 3. Now, Israel, ito po si Jacob, loved Joseph much more because he was the son of his old age. Also had made him a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Nung nakita nilang mahal na mahal siya ni Jacob, lalong nainis yung mga kapatid niya ni Joseph.
Tumingin po kayo rito. Ang mga anak po ng Diyos, kaya kinag-iingitan kasi pinapakita ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo. Amen. Amen. Palakpakan po natin yung Diyos na buhay. Amen. Tuloy natin basahin hanggang verse 8. And his brother said to him, shall you indeed reign over us? Kasi ito sinabi ni Joseph, verse 5, atas kayo sa verse 5. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him more. Galit na nga sila sa kanya, lalong nalagdagan yung galit. Nung ikwento niya yung panaginip. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. They were binding sheep in the fields, then behold, my sheep arose and also stood upright. And indeed, your sheep stood all around and bowed down to my sheep. Verse 8, and his brother said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Mga kapatid, pag nakikita ng ibang tao sa atin yung pagpapala ng Diyos, yung anointing ng Panginoon, nagagalit sa atin. Amen. At pag proclaim natin yung gospel ni Lord na sinabi natin, I am the head and never be the tail. I am blessed above all and be, lalong nagagalit sa atin. At sinasabi sa atin, napakayabang mo naman. Amen po ba? Kapag sinasabi mong, I have the righteousness of Christ, lalong nagagalit sa atin. Bakit? Ano ka ba? Marunong ka pa sa Diyos? Diyos ka ba? Na masasabi mo you have the righteousness of God? Nasasabi mo yan because you have the anointing word of God. Na sinabi ng Panginoon, you have my righteousness. If we are in Christ, we are now a new creature. What's your problem? God said, I am saved. Ikaw sinasabi mo, hindi ako ligtas. Well, ang Diyos ang magsasabing, ligtas ako kasi yun ang pangako niya. Amen. Inggit lang. Amen. Amen po ba? Amen. At lalong nainggit kay Joseph. Lalo silang nainggit kay Joseph. Nung sinabi ni Joseph, lahat kayo luluhod sa akin. Lalo silang nagalit. Amen po ba? Amen. Joseph is just proclaiming what God had told him. And Joseph is just proclaiming his future. Amen. We are predestined. Dapat po pinoproclaim natin yung future natin. Na sinasabi natin, everything in natural will be subject to change. Nandito man ako sa ganitong sitwasyon, aangat din ako at pagyayamanin ako at pagpapalain ako ng Panginoon. Amen. Kung marinig man ng iba at masamang isipin nila sa iyo, they got a problem. Amen. Amen po ba? Never mind them. You are blessed. Amen. Babalik tayo sa Great Commission. Sino nakakalam ng Great Commission? Mark 16, nasabi niya, go ye and preach the gospel to all. Go ye and preach the gospel to all. Okay. Ngayon, sabi dito, go ye and preach the gospel. Sinong sinasabi magpipreach ng gospel? Tayo. Sinabi ba lalaki lang? No, amen. Di ba? Lalaki at babae. Amen po yan? And preach the gospel to all creature. Pagkatapos, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Who, those will believe, will be saved, and those who will not believe will be condemned. Di ba, liwanag? Amen. Mark 16. Ngayon, sinabi dito, go ye and preach the gospel to all creature. General po yun, lalaki at babae. Amen? Kaya huwag kayo ma-insecure kung babae man yung nagpapahid ng salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag ka ma-insecure kung yung nagpapahid ng salita ng Diyos ay dating murderer, dating adulterer, dati siyang, sabihin na natin lahat ng nasa kanya na. Nasa kanya lahat ng Amen? If God commissioned him to that position, that's not your problem. Amen po ba? Amen. Tapos meron pa po sinabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Holy Spirit. Pag sinabing baptize, ha, kapag nag-baptize ka, you are giving authority to preach the gospel. Amen. You are giving authority to release the power of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay babae ka man, huwag mong sasabihin, babae lang siya, hindi siya pwede. No. Lalaki o babae, walang pakialam ng Diyos, gagamitin niya kung sino yung gusto niyang gamitin. Amen. Who are we? Na ililimit natin yung movement ng bawat kapatid natin. Amen po ba? Amen. Kaya kayong mga babae, huwag kayong papayag na kayo'y, sabi, ang mga babae, ano lang, segunda lang. Ang primera, laging lalaki. Wow! Huwag kayong papayag. Kung sinong magsasabi sa inyo nga, sabi mo, hindi ka lang. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Sometimes, makita po natin, it's very dangerous. Marami pong tao na very dangerous. They are reading the Word of God.
They are studying the Word of God. They are very dangerous because they don't know what they are talking about. And they even call themselves born again. Pero sasabihin nila, yung church ninyo kulto. Itong church daw natin kulto. Sino ngayon ang kulto sa ating dalawa? Hello? Dito sa church na to, we only lift the name of Jesus. We only worship the name of our Lord. According to Scripture, we must worship Him in spirit and in truth. Amen. And in this church, may kalayaan, lalaki o babae, pantay-pantay tayo. Sino ngayon ang kulto? Amen. Hello? Amen. Amen. Lahat po tayo ay mayroong function na inilaan ng Panginoon. Kapag yung kapatid mo nag-i-excel siya dyan sa function na yan, dinala siya ng Panginoon yan, huwag ka maiinggit. Because God will always give you your duty and responsibility within the church. Amen. Hello? Amen. Pag nainggit po tayo, makakapag-isip po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Amen. Sisiraan pa natin na sisiraan niya. Amen? Ay, ayaw ko nga siya maging malapit kay pastor. Ayaw ko siya. Gusto ko ako malapit sa kanya. Di ba gusto ko? Sisiraan natin na sisiraan. Amen po ba? Watch Genesis 37, verse 18 to 20. (37:18 to 20). Now when they saw, nakita nila si Joseph, parang yung kay Eliab nung dumating si David, nagalit si Eliab. Ito na ngayon. Amen. Verse 18 ng Genesis 37. When they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Nakita mo, nagplano na kagad sila, papatayin na natin si Mr. Dream Boy. Hello? Kung tawagin nila si Joseph, Dream Boy. Amen? Sabi nila, ito na siya, papalapit na, patayin na natin siya. They said to one another, look, this dreamer is coming. Come, therefore, let us now kill him and cast him into some pit, and we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will become of his dream. Ano na ngayon ang mangyayari sa kanyang mga panaginip? Hello? Amen. Kung tituusin, titignan mo to, ito yung mga half-brother ni Joseph. Iisang ama nila, si Jacob. Amen? Amen. Pero makita mo, nag-conspired pa rin sa kanya. Sabi, patayin na natin. Para makita natin kung magkakatotoo pa yung kanyang mga panaginip. Bakit gayon na lang ang galit nila kay Joseph? Bakit gayon na lang ang galit nila kay Joseph? Gayon na lamang po ang galit nila kasi po mayroong malaking pagpapalang darating kay Joseph. Amen. Dapat nga masaya sila. Kasi kung si Joseph man ay naluklok sa taas, sila'y kasama din kasi sila'y pamilya ni Joseph. Amen. Pero minsan naiingit tayo kasi ang iniisip lang natin, sarili natin, at gusto natin sa atin lang yung glory. Amen. What's your problem? Minsan masyado tayong picky. We compare ourselves to others. What is your problem? Gusto mong umunlad ka, dapat yung kapatid mo, pag siya'y nananagana, makisaya ka. Amen. Walang competition. Bumili siya ng makeup na Mary Kay, bibili ka rin ng Avon. Minsan ganun tayo, ayaw magpatalo eh. Nagsuot siya ng magandang damit, bibili ka rin ng magandang damit. Amen po ba? Amen. 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 Alam po ba ninyo kayo nauso yung miniskirt na yan? Kasi ang mga babae nagpapatalsikan eh. Meron nagsuot na yung palda hanggang dito. Dati po ang palda, hanggang below the knee. Meron suot above the knee. Sabi ng isa, mas maganda ako dyan. I want above the knee. Nakita niya, mas maganda ako dyan. Nandito na. Mas maganda ako dyan! Ganun na! Kaya pag ganun niya, kita na yung puwet! Doon po nang galing ang miniskirt na yan. Dahil sa painggitan. Hello? Sa Hollywood po, kapag manood kayo sa Hollywood, painggitan yung mga artista, yung mga suot nila. Amen po ba? Amen. Amen?
Dati po, ang uso ngayon, backless, di ba? Ngayon, wala na pong back, wala na rin front. Hello? Amen po ba? Dahil sa painggitan. But if you are comfortable with yourself and be natural just the way you are. Amen. May sasabihin po sa inyo, gusto niyo ng beauty? Amen. Makinig kayo mga babae, may sasabihin ako sa inyo beauty. Hindi po ako naniniwala sa babae, maraming ganun-ganun. Simplicity is beauty. Amen. Hello? Gusto niyo makita talagang beauty ng babae? Yung bagong gising siya, yung di pa siya nagmumog, di pa siya nagilakos, tumutiknan. Doon talagang Amen. beauty niya. Amen. Pag gising niya, pag mukha siya kaswang, yun talagang beauty niya. Ewan po ba, dadaya lang siya ng makeup. Kasi po may mga babae, kahit bagong gising, doon mo makikita rin natural beauty ng isang babae. Yung bagong, yung hindi pa nagmumumog, di pa wala pang nagilakos, yung may muta-muta pa. Ay, yung ganun lang niya, doon mo makikita talagang ganda ng isang tao. Amen. Kasi po, alam mo, ang makeup, kaya ginawa ang makeup para dayain. Amen. Dayain ang itsura. Amen? Akala mo maputi, yung pala hindi. Punong-puno lang pala ng... Amen po ba? Amen. Yung kulay ninyo, be the way you are. Be content of what you are. Ang dami nating ginagaya. Lalong-lalo na tayo mga Pilipino. Ang taguri nga sa Pilipino, the great imitator. Imitator. Amen po ba? Be the way you are. Sabi nga ng iba, kasi yung mga pastor dito sa atin, isang style nila eh. Isang style, di ba? Eh si Pastor Teddy ba, ayaw ko mangopya. This is the way I preach. This is what God told me to do. This is how God made me. Kaya ganito ako. Naninigaw talaga ako pag ako nag-preach. I cannot control it. That's God made me that way. Amen. If you don't like it, you get a problem. Pastor, kailangan magpamanicure ka na, you get a problem. As long as may kuko are not banyagaw, it's fine. Ano yung banyagaw, Pastor? Yung maitim. Amen po ba? Hello? Madness, murder, envy comes from jealousy. Mga babae, tawin kayo dito. Para hindi kayo mag-suffer ng too much pressure at saka hurt sa inyong life, huwag nyo masyadong pagsisilosan yung asawa nyo. Leave him alone. Amen. Sabi nyo, hindi pwede. Leave him alone. Kasi makikita mo, you are just hurting yourself. Amen. Kahit anong bantay ang gawin mo dyan, kapag yan ay gagawa ng kalokohan, makakagawa yan. Kaya huwag mo lang bantayan. Hayaan mo na. Nasabi mo sa kanya, bahala ka. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Sasakit lang ang ulo mo. Wala pa siya, wala pa siya, wala pa siya, wala pa siya, wala pa siya. Gabi na, nasaan kaya siya? Nasaan ka? Sasakit lang ang ulo mo. Sarahan mo ng pinto. Amen? Hayaan mo siyang kumatok. Amen? Hello? Amen. Hayaan mo siyang kumatok. Yung iba hindi pa katulog. Lalakad-lakad. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Mami, maglalaro din si Satanas sa utak mo. Sabi ni Satanas, may kasama siyang iba. Oh, no. Ahasahin mo naman yung itak. Pagpasok niya ng pintuan, Chop. tikpak ka! Amen po ba? Hindi naman, Pastor. Over. Amen. Over naman. It starts with jealousy. Why you get jealous with? You're beautiful. Amen. Kung inayawan ka niya, sorry siya. Amen. He just missed his opportunity.
Pero para makipagpatayan kayo, huwag niyong ibababa yung level ninyo sa level ng iba. Amen. Amen po ba? Jealousy is a cancer. It will kill you. It will destroy all the things that you plan for your life. Imbis na ikay magiging maayos na mamamayan, ikay magiging in the long run, makakapatay ka, madudungisan pa yung palad mo. Hello? Amen. Imbis na umaba ang buhay mo, iiksi ang buhay mo. Kasi sa sobrang kasiselos, tumataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, may stroke ka. At pag na-stroke ka, mamamatay ka. Pag namatay ka, libre-libre na siya. Am I telling you the truth? Amen. Di lalo mo lang binigyan ng lisensya at sasabihin, whoa, I'm free! I am free! Hallelujah! Jealous person is always terrified when you're around. May kakilala ba kayo na kapag nagdudugo yan, init ng dugo niya sa inyo? Ah? Amen. Pag may ginawa ka, konti lang masyado siya sensitive. Pag magko-comment ka, sasabihin siya, ay, grabe ka naman. Minsan pa sa Facebook, imbis na like ang ilalagay, babaliwalain yung, mo, kahit maganda naman. Wala man lang like. Di ba? Binabaliwala. Ay, ayaw niya. Ay, ayaw niya. Lahat ng mo, wala man lang siya like. Amen? Minsan makikita mo unlike o yung mga comment niya, mga negative pa. Mga kapatid, kapag may mga comment tayong negative, we just keep it to ourselves. Let the person expose what he wants or what she wants. We have the freedom of speech. Kung ano yung gusto niya, hayaan mo lang nasabihin niya. Kung ayaw mo, huwag mong tanggapin. Amen. Pero kung insecure ka, nagsiselos ka na. Amen po ba? Amen. Insecurity is the product of jealousy. In the church, brothers and sisters, para po ang church natin ay dumami tayo, alisin natin yung inggitan. Amen. Amen. Huwag nating, ang si Satanas po, kapag nagkaroon pa kayo ng negative na feelings, doon siya papasok sa inyo. Sasabihin niya, ito na yung time ko. Ang time po, sa Panginoon sabi niya, in His time, He makes all things beautiful. Si Satan naman po ay parang leon na nakaganyan. Nagtatiming po siya. Kaya sabi ni sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Humihingi na, nakaganyan lang po siya, nananiming siya. The moment na nag-alala ka, doon siya papasok. At pag pumasok siya, ayun na, you will be destroyed. Amen po ba? Amen. May mga asawa yung iba, nasa abroad. Di ba? Minsan kapag masyado na kayo insecure, naglalaro na isip nyo. Sino kaya kasama niya? Bakit kaya nung tumawag ako, wala siya? Bakit kaya nung nag-i-Skype kami, bigla niyang pinutol? Tapos sasabihin niya na wala na signal. Amen po ba? Hello? Hello? Maglalaro na ngayon si Satan. At kahit sasabihin mong Kristiyano ka, maglalaro siya sa utak mo. Amen. Amen? Amen. Jealousy is a cancer, it kills. Mga kapatid, we will go to David. Ang sabi ni David sa kanyang kapatid na si Eliab, sabi niya, anong ginagawa ninyo? Ang lalaki ninyo. You let the God of Israel being defiled by an uncircumcised man. Sabi ni David, I will fight this man because the battle is not mine, it's of the Lord. Amen. Dapat po malakas ang loob natin na sasabihin natin, the battle is not mine, it's of the Lord. Go ahead, make my day. The battle is not mine, it's of the Lord. Amen po ba? Amen. The anointing is not ours, it's of the Lord. Let God anoint you. Let God will be the one to give you delegation. Let God be the one to appoint you. And the rest will be anointing. Amen. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon. So baga po ito, tanggalin natin lahat ng jealousy. Tanggalin natin ng puot. Tanggalin natin lahat ng galit. Because God can use anybody over this place. Amen? Let's all rise up. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay.